Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, napakaganda ng araw na ito. Kaya enjoy mo lang ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan ulit natin si Lord. Kilala niyo ba si King Jehoshaphat? Sino rito nakabasa ng istorya niya? Nung siya ay in-stress ng kanyang mga kaaway. Nung siya ay talaga namang naka-receive ng bad news. Sabi mo nga bad news. Sino rito ang gustong-gusto niya ng bad news? Okay, wala namang may gusto ng bad news, ano? Tayong lahat gusto natin ng good news. At iyon po yung pag-uusapan natin ngayon. Bad news, Pastor? Hindi po. Good news pa rin. Okay, samahan niyo po ako sa 2 Chronicles chapter 20. Ganito po ang gagawin natin. Yung verse 1 to 10, babasahin po ng mga lalaki. Okay? Tapos yung 11 to 20, babasahin naman ng mga babae. Tapos yung 21 to 30, babasahin naman ni Ate Perlin. Babasahin natin lahat. Ano po? Sige po. Okay, lahat po ng mga lalaki. Verse 1, pagkatapos, naroon sila sa Sazon, Tamar, na tinatawag ding Engedi. At lumulog siya sa Panginoon. At verse 5. Pakilakas po ang mga boys. Verse 6. At nagsabi ang Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, kayo, makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. Verse 7, pakilakas po mga boys. Si Leonard di nagbabasa. Hallelujah. Verse 8, si Kuya Jay hindi nagbabasa. Nakatira? Verse 9, kung may sakunang darating sa amin gaya ng labanan, tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templong ito kung saan hingi kami ng tulong. Kaya niyo yan. Verse 10. Si Lord hindi nagbabasa. Ayan. All girls naman, verse 11 to 20. Pero ngayon, yun. Hindi niyo po ba sila? Umihina. Si Sarah hindi nagbabasa. Hallelujah. Si
Si JL. Makinig po kayo, Haring Jehoshaphat. Ito ang sinasabi kundi, verse 16. Maganda lang kayo at hallelujah. Huwag o harapin nyo sila bukas at hallelujah. Amen. Habang at yun. Okay, verse 21 naman, mga youth, hanggang 30. Mga youth. Okay, mga youth naman. Pagkatapos niyang pumili siya, pakilakas po. Verse 22, at nang nagsimula na silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita at mga taga-bundok ng Seir. Okay, kanya. Pakilakas po. Yun. Nakahandusay sa lupa. Wala kahit isang buhay. Kaya pinuntahan ito ni Jehoshaphat at mga tauhan niya at sinamsama kanila mga ari-arian. Marami ang kanilang mga nasamsam na mga gamit, mga damit, mga relo, rubber shoes. Wala ba? Hallelujah. Grabe, 3 araw. Ang ika-4 na araw, nagtipon-tipon sila sa lambak ng Beraka kung saan nagpuri sila sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong lambak ng Beraka hanggang ngayon. Verse 27, malapit na po matapos. Masaya sila dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa kanilang Amen. Verse 29. Verse 30, tayo pong lahat. Kaya may kapayapaan ang kaharian ni Jehoshaphat dahil binigyan siya ng kanyang Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. So yan po yung nangyari kina King Jehoshaphat na kung saan po ay pagkatapos ng kanilang mga ginawa, naka-receive pa siya ng hindi magandang balita. Okay? Dumating sa kanya ang kanyang tauhan at sinabi, Boss, may susugod sa atin. At ito sila, mga pangkat-pangkat. Okay? Mga Amonita, mga lahat na lamang. Pati po yung mga taga-bundok ng Seir. Sila po yung magsisilusob. Ano pong gagawin natin? So si King Jehoshaphat, alam niya kung anong gagawin.
Okay? Hindi niya pinaghanda ang kanyang mga tauhan, mga mandirigma, mga sundalo niya, na magtalas na kayo ng mga tabak at sibat at mga bazuka natin. Ihanda niyo na. May bazuka na ba nun? Alam kong inunguya lang bazuka nun eh. Di ba? Sige pa. So naganda sila, hindi. Okay. Anong ginawa ni King Jehoshaphat? Nagpunta agad siya kay God at nagpray. Okay? Sabi mo nagpray. So ano po ba ang mangyayari kung ang mga anak ng Diyos ay gagamitin nila ang salita ng Diyos sa kanilang pananalangin? Minsan po kasi, ang nangyayari sa atin, ang load ng ating mga prayer base sa ating mga need. Totoo hindi. Okay. Panginoon, ganito po, meron po kami kakulangan, ito pong hinihingi namin, tulungan niyo po kami. Kasi po, kung hindi niyo kami tutulungan, ano naman po mangyayari sa aming buhay? Kawawa naman kami. Lagi nilang ganito ang aming buhay. Wala ka bang awa sa amin? Nasaan yung God's Word doon? Wala. So karamihan ng ating mga panalangin ay punong-puno ng mga kabigatan, pero walang laman ng salita ng Diyos. Okay? Walang laman ng salita ng Diyos. Hindi natin nababanggit yung mga binabasa natin sa Bible na kung saan iyon dapat ang pumupuno ng ating mga panalangin. God's Word. Okay? Kaya minsan, hindi tayo makapag-pray ng through God's Word kasi nga minsan, hindi naman tayo nagbabasa ng Bible. Diba? Minsan, hindi natin na meditate yung salita ng Panginoon. Kaya kami po mga pastor, pag nagsisermon kami, may mga talon-talon kami ng mga verses, hindi lang namin alam kung nakakasunod kayo sa ganun. Diba? So kaya kailangan nagbabasa. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka pala. Okay. So what happened when God's word is declared in prayer? Okay? Hindi po ito yung bagay na pipilipitin mo ang kamay ng Diyos sa mga bagay na gusto natin or mga bagay na pinipilit natin. Meron po dapat tayong ginagawa at iyon po isa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? Sabi mo sa katabi mo, declaration. Hindi po ito isang misteryo na pag ito pala dineclare ko, ito yung mangyayari. Ito po yung pagsuko natin sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Yung word ni God, hindi po ito yung pagmamanipulate sa Kanya para gawin niya yung dapat niyang gawin kasi ito yun. Yun nga lang, minsan, ang nangyayari po sa atin ay hindi sa pamamagitan ng pagsuko o pagpapasakop. Nandun tayo palagi sa part na kuha na lang ng kuha. Wala naman tayong sinasabi bakit mo kinukuha. Okay? Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw po ang aming kinikilalang presensya sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ng mga salita mong ito na aming pag-uusapan ay magkaroon po ng buhay sa aming mga puso, Panginoon. At maunawaan namin, Espiritu ng kaunawaan, daluyan niyo po kami, maintindihan namin ang mga bagay na dapat naming maintindihan at maisabuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So what happened when God's word is declared in prayer? Unang bagay po ay ang title natin, dahil sinabi mo. Number 1, it releases its promises. Okay? Kapag dineclare mo yung salita ng Diyos, meron itong inire-release na pangako. Okay? Meron itong inire-release na pangako, yung pong ginawa ni King Jehoshaphat, ito po ay nangyari nung part at panahon na ang templo ay na-dedicate ni Solomon. Okay? At dun sa
First Kings nangyari po yun ay kung paano dinedicate ni Solomon yung templo, yun ang ginawa ni Jehoshaphat. Nung time din na si Daniel, tag-usap nga kayo mag-anak nung isang umaga, tinatanong ko sa kanila, sino bang nauna? Si ano ba tanong ko? Si Daniel ba o si David? Okay. So nag-usap-usap kami. So nagkaroon kami ng conclusion na nauna si David dahil nga na-dedicate ang templo. Then dumating itong panahon ni Daniel na siya ay sinaway sa pagpipray at wag siya magpipray pero ang ginawa niya, humarap siya kung saan nandun ang templo. Okay? Kaya ang prayer ni King Jehoshaphat ay nakabase kung saan nakapwesto yung templo. Okay? Dahil sinabi ni Solomon na ang lahat ng magpipray at titingin sa dakong ito ay diringgin ng tinig. Diringgin ng panalangin. Okay? So once na tayo po ay nagpray, declaring God's word, nire-release po nito yung pangako ng salita na iyon. Okay? Ano yung salita ng Diyos na sinasabi mo para ma-release yung promise na yun? Okay? Ano yung salita ng Diyos na pinangahawakan mo para ma-release yung promise? Ay, pastor, ano po? Yung John 11 po, nagbikti si Judas. Ano promise doon? Okay, yun lang po alam kong verse kasi yun po yung pinaka-shortest eh. So ano yung, Jesus wept ba yun? Okay. Kala ko hindi niyo alam eh. So yung mga salita po ng Panginoon, kailangan dinideklara natin yan para ma-release yung promises sa atin. Ano po, sabi mo sa katabi mo, napakasimple. Pero di mo ginagawa. Okay. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 nakalagay po diyan, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay oo kay Kristo, kaya nga sa pamamagitan niya ay sinasabi natin ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay, but if you remain in me, sa John 15 naman, di po nakalagay diyan, and my words remain in you, you may ask anything you want in prayer. Okay? Sinasabi ng Panginoon, if you ask anything in my name, it will be granted. Kaso merong but. Okay, merong dapat gawin. Kailangan mo manatili kay Jesus, kay God, at yung kanyang salita ay manatili sa iyo. Okay, if you remain in me and my words remain in you, ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 15 verse 7, ask anything and it will be granted. Ang tanong, you remain in God ba? At yung word ba ni God nagstay sa atin? Pastor, hindi po, hingi lang po ako ng hingi eh. Kaya hindi tayo nakakatanggap. Kasi yung dapat na gagawin ko ay hindi ko naman ginagawa. Kailangan ko palang manatili para bawat hingin ko sa Panginoon ay ibibigay sa akin as long as I remain and His words remain in me. Okay? Para ma-release yung promise, kailangan manatili ka. Eh, hindi naman tayo nananatili. Hingi tayo ng hingi, tapos stress tayo kasi hindi naman nangyayari yung hinihingi natin. Lord, ano po bang problema? Ay anak, ito, John 15 verse 7. Kung mananatili ka sa akin at mananatili ang salita ko sa iyo, tapos po, hingin mo ang anumang maibigan mo, ibibigay ko sa iyo. Mahirap, madali. Mahirap kasi busy ka. Mahirap kasi abala tayo sa maraming bagay. Mahirap kasi hindi naman natin nagagawa. But if you remain in Him and His word remain in you, hingin mo lahat ng gusto mong hingin at ibibigay ito sa iyo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, napakasimple. Pero di ko magawa. Okay? So, God's word,
when declared in prayer, releases its promises. Lord, sabi mo sa iyong salita, ikaw ang aking shepherd. At sinasabi niyo po na hindi ako magkukulang kahit kailan. Galing yun sa prayer na, Panginoon, tulungan niyo po kami kasi ito pong sitwasyon namin, hindi po namin maintindihan ba't kami naghihirap. Galing yun sa emosyon mo, hindi galing sa puso. Galing sa pangailangan, hindi galing sa pangako. Okay? So kaya pupunta ka dun sa part na magdideklara ka ng prayer sa pamamagitan ng salita ng Diyos para ikaw mismo ma-encourage. Lord, sabi niyo po, according to your riches and glory, I will be blessed. Diba? Hindi yung, Lord, bakit yung mga hindi nag-church? Grabe bless naman ang buhay nila. Tapos kami nasa church, ganito ang buhay namin. Parang napaka-layo naman, Panginoon. Ay di magdeklara ka. Lord, you said in your word, according to your riches and glory, I will be blessed. Okay? So palitan na natin yung mga prayers natin para ma-release yung pangako. Okay? Sabi mo sa katabi mo, palitan mo na yung prayer mo. Sabi rin sa verse 9, kung sakaling humaysa ko ng darating sa amin gaya ng labanan, kasamaan o tagutom, tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templong ito kung saan pinaparangalan ninyo. Kung saan pinaparangalan kayo, hingi kami ng tulong sa inyo sa aming kahirapan at pakikinggan nyo kami at ililigtas. Ang prayer na ginamit ni Jehoshaphat ay galing sa prayer na binitawan nung i-dedicate yung templo ni King Solomon. Okay? So merong pinagbasehan. Hindi nag-pray si King Jehoshaphat na, Lord, tulungan niyo mga patalasin niyo yung aming mga tabak at mga espada at mga sibat. Tapos gawin niyo po, Panginoon, na paghitira namin ng sibat namin, mga 20 agad patay. Hindi sila nag-pray ng ganun. Okay? Nag-claim lang si Jehoshaphat at meron siyang promises na in-expect. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo lang mag-expect. Pangalawa, sa verse 14, pinatnubayan ng Espiritu ng Panginoon si Jahaziel na nakatayo roon kasama nila. Verse 15, makinig po kayong Haring Jehoshaphat at lahat kayong mga nakatira sa Juda at Jerusalem. Okay? So nagkaroon na ng stress si King Jehoshaphat, natakot na ang mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem. Pero sinabi ni Jehoshaphat, si Jehoshaphat po ay anak ni Zacarias. At sabi diyan, huwag kayong matakot o manlupaypay dahil napakaraming sundalong ito, dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Okay? So, nung na-declare yung power, pangalawang punto, it brings heaven to earth. Okay? So, na-release yung word, narinig ng Panginoon, nagpadala ng sagot. Mga brother, mga sister, huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming problema ng inyong buhay. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Okay? So napakarami palang laban sa ating buhay, ang binabraso natin, hindi naman tayo nananalo. Diba? Isang pakikipaglaban natin, katamaran. Isang pakikipaglaban natin, kaabalahan. Isang pakikipaglaban natin, ay mga bagay na gusto nating maayos sa ating buhay, pero hindi naman nangyayari. Kasi nga, trabaho na ni Lord yun. So, paano mangyayari na yung langit ay darating sa lupa? Mag-pray tayo through God's Word. Panginoon, ano man po yung meron dyan sa langit, mangyari po sa aking puso dito sa lupa. Gusto niyo po akong maging mabuti. Tulungan niyo po akong maging tapat. Dahil sinasabi mo sa iyong salita, ang mga mananatiling tapat ay ganito, ganyan, ganyan. Okay? Merong pangako ang salita ng Diyos. Kailangan mo lang i-claim ng i-claim. Napakasimple po ng sinabi ng Panginoong Yesus eh. Ang sinabi ng Panginoong Yesus, ang paghahari ng Diyos ay abot kamay mo lang. Diba?
Ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay hindi malayo sa inyong mga puso, nasa inyong mga labi. Kailangan mo lang i-declare para mangyari sa buhay mo yung langit dito sa lupa. Okay? Lord, sabi mo po sa iyong salita, mapalad ang tao na wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Diba? I-claim mo yun. Na Lord, bless pala ako kasi ikaw lang inaasahan ko. Hindi pala ako kawawa dito sa lupa dahil ikaw lang inaasahan ko. Bless pala ako. So, hindi mo kailangan ma-stress. Hindi mo kailangan palaging tingnan yung kakulangan at para masabi mo lang na bless ka. Hindi ako bless kasi ito lang eh. Pag tumingala ka na sa langit at sinasabi ng salita ng Panginoon na mapalad ang wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos, sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Okay? Mapalad tayo. So it brings heaven to earth kapag yung salita ng Diyos na ideklara mo sa pamamagitan ng panalangin. Okay? Lord, sinabi mo sa iyong salita. Palagi kang may ipapaalala sa Lord para ma-activate yung faith mo para magtiwala kang patuloy sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay? So, pinatnubayan ng Espiritu ng Panginoon si Jahaziel na nakatayo noon kasama nila. So, every time you pray, si Holy Spirit, tutulungan ka niyan. Okay? Tutulungan ka niyan. Meron kasi sinasabi, si Holy Spirit may sasabihin sa iyo, anak, kalmahin mo sarili mo. Ang susunod mong bibitawan, makakasakit na. So ikaw naman, dahil naririnig mo at nararamdaman mo, Panginoon, na binabago ka araw-araw, tutulungan mo yung sarili mo maging maayos. Sabi mo sa katabi mo, madali lang pala. Pero hindi ko ginagawa. Okay? So, palagi natin hingin yung langit dito sa lupa. Huwag natin antayin yung langit na puntahan natin. Kasi sinabi na ng Panginoon na maranasan na natin yung langit dito sa lupa. Okay? So it brings heaven to earth when God's word is declared in prayer. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pangatlong punto. Sa verse 21, pagkatapos niya makipag-usap sa mga tao, si King Jehoshaphat po ito, pumili siya ng mga awit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Verse 22, ay hindi pa pala. Ito ang kanilang inaawit, pasalamatan ng Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Give thanks to the Lord, our God and King, His love endures forever. Okay? So once na yung prayer ay nilagyan mo ng word ni God, pangatlong punto, it accomplishes its purpose. Okay? It accomplishes its purpose. Bakit na-release yung word? Anong gagawin ng word? Para saan yung word na binasa ko? Para saan yung word na nirelease sa akin? Ang sabi po sa Isaiah 55 verse 11b, isa sa katuparan nitong aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Okay? So yung word ni God, i-accomplish niya yung purpose niya. Bakit yan na-release? I am blessed beyond measure. Okay? Blessed beyond measure. Ano ba yung blessed beyond measure? Pagpapalain ako siksik, liglig, lumalapad. Ganun ba yun? Papalain ako siksik, liglig, umaapaw. Ano yung i-accomplish nun sa buhay ko? Sino nagsabi ng word na yun? Yung disciple ba? Hindi, si Jesus eh. Yung mismong word yung nagsalita, so nung sinabi ni God na ako'y pagpapalain, siksik, liglig at umaapaw, saang aspeto ako pagpapalain ng siksik, liglig, umaapaw? So yung word na yun, i-accomplish niya yung purpose niya para maranasan mo yung promise dito sa lupa, gaya ng sa langit. Okay? So ano yung word na hinahawakan mo? Ano yung word na
na iniingatan mo sa iyong mga puso. Every time na ako ay na-stress, meron akong sinasabi sa Panginoon eh. Lord, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than me. Dalhin mo ako sa pinakamataas na pwesto kung saan naroon ka para hindi ako malungkot at magmukmok at masabing walang nangyayari sa buhay ko. Amen? Habang namamalansya ako kagabi kasi pasukan na bukas. Sino excited? Okay. Sabi ko, Lord, darating yung time. Darating yung time dahil sinabi mo sa iyong salita, matatapos din ang lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Tataas muli namin ang aming mga pa at sasabihin namin, napakabuti mo. Diba? So, merong i-accomplish yung word. Kailangan mo lang i-release para makuha mo yung promise para yung langit ay dumating sa lupa, sa buhay mo. Diba? Para tayo pong lahat ay hindi lalakad ng pagod. Doon, minsan napapagod tayo. Hindi tayo lalakad na wala nang pag-asa. Doon, minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero may word eh. Kaya every time doon sa moment ni Jesus doon sa wilderness, mayroong binabato ang diablo sa kanya, pero meron siyang binabalik. Ang sabi ng Panginoon na susulat. Okay? It is written. It is written. Darating ang time, hindi ka na mangungutang kasi ikaw na ang magpapautang. Diba? Darating ang time, hindi na ikaw yung tail, ikaw na yung head. Diba? Darating ang time, yung generation mo mula sa iyo, ibibless ng Lord dahil sinabi niya. Diba? Ang sabi ng Panginoon, mula sa iyo hanggang sa 4 na salinlahi, galing sa iyo, pagpapalain ng Panginoon. So sa akin, sa amin ni Pastor Amean, sa amin, si Lorin, anak ni Lorin, na apo ko, na magiging anak ni Lorin, magiging apo sa tuhod, apo sa kuko, at binago na ba? Hindi ako na-inform. So, talampakan, i-bless. Okay? Pagpapalain. So, merong i-accomplish yung word ni God na na-declare sa prayer para ikaw makaranas ng langit dito sa lupa. Okay? Ang sinasabi niya na Rita kayo na zero bill. May pangako si Lord eh. Diba? Hindi po yan dahil sa mga ini-adjust. Meron pangako si Lord eh. Baka dinami-dami ng gumagamit ng kuryente sa atin, si Nanay Rita lang ang zero. Diba? Kasi may pangakong kiniklaim. Diba? Dahil sinabi ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, i-release mo lang. Colossians 3 verse 16, nakalagay po dyan, basahin po natin, manahan ngang sagana sa inyo ang, hallelujah, basahin po natin, magturo, okay? So, nung nag-start silang umawit, sina King Jehoshaphat at yung kanyang mga kasamahan, sa verse 22, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita, at mga taga-bundok ng Seir. Okay? Naglaban-laban silang lahat. Ano lang ginagawa ng mga taga-Juda? Paulit-ulit lang yung kanilang ginagawa. Give thanks to the Lord our God and King is love endures forever. Paulit-ulit lang. Dahil habang inaawit mo, dinideklara mo yung salita ng Panginoon sa iyong puso, sa iyong buhay, ikaw po magbe-benefit niyan. Okay? Ikaw ang magbe-benefit niyan. So, kailangan basahin mo yung salita ng Panginoon. Hindi lang po yan basta tuwing Sunday lang. Every day.
dapat may word of God tayo na nginunguya para makuha mo yung promise. Ma-release ang langit sa lupa at ma-accomplish yung dapat i-accomplish ng word na na-receive mo that day. Wala ka na-receive. Okay. Wala tayong ginawa. So, anong gagawin natin? Panginoon, ano nga po pala yung sinabi niyo sa iyong salita? Ay, Lord, alam mo naman ang lahat. Ikaw na lang mag-declare sa akin. Dahil all-knowing ka naman, ikaw na lang, Panginoon. Sobrang katamaran naman ang pagiging Kristiyano natin pagka ganun na. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, pray ka lang. Using God's word. Okay? Yung word ni God, may dala-dala po yung assignment sa atin. Hindi yan basta nare-release lang. Meron po yung assignment at meron yung gagawin sa iyong buhay. Okay? So, kailangan mo lang may gawin. I-deklara mo lang palagi. Okay? Ayusin natin palagi yung puso natin para every time na i-release natin yung God's Word through our prayer, tayo mismo unang mapagpala. Lord, sabi mo sa iyong salita, unahin kita at ang lahat ng desire ng puso ko ay ibibigay mo. Lord, ito yung desire ko eh. Ang tanong, inuuna mo ba ang Panginoon? Okay? Ang tanong sa atin, inuuna ba natin ang Panginoon? O puro lang tayo desire. Lord, ito gusto ko. Ay, Lord, gusto ko yan. Ay, Lord, para mas maganda yan. Wag na pala ito. Ito na lang, Lord. Hindi, parang yun na lang pala, Panginoon. Lord, nasa na po? Puro lang tayo desire. Okay? Pag inunan natin ang Panginoon, siya yung magiging desire mo at lahat ng kailangan mo, siya magpo-provide. Kaya gustuhin mo, mahalin mo, yakapin mo ang Panginoon para yung mga bagay na dapat sa iyo, hindi mapunta sa iba. Ako nagprahinan, bakit siya ang masaya? Parang may mali doon, Panginoon, ha? Hindi dapat ganun, Ang tanong, dinidesire mo ba talaga si God? O tayo ay napupuno na ng mga bagay sa mundo at nakakalimutan na natin kung ano yung tunay at totoong pangako ng Diyos. Okay? Kumikilos po ang Diyos sa kanyang sariling kaparaanan, hindi sa ating dapat ganito ang ganyan ang gawin ng Panginoon. Sarili niyang way, kung meron dadaanan sa ating buhay. Pero kung wala, sabi mo sa katabi mo, kung wala, don't expect too much. Okay? Kung wala, meron tayong kailangan gawin. At iyon na nga ayusin natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, purpose. Ilan daw? Okay. Purpose, 1, 2, 3, 4. Salamat po. Okay, so when God's word is declared in prayer, it accomplishes its purpose. Ikaw mismo ang mabibless. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Sa verse 25, kaya pinuntahan ito ni Jehoshaphat at ng mga tauhan niya at sinamsam ang kanilang mga ari-arian, marami ang kanilang nasamsam na mga gamit, mga damit, at iba pang mahalagang bagay na halos hindi na nila madala. Gaya ng relora versus cellphone. Wala na ba? Okay. So, anong nangyari? Pagkatapos nung unang point natin, ano yung unang point? Matapos madeklara yung word, it releases its promises. Dumating ang heaven to earth. At yung pangatlo, it accomplishes its purpose. At yung pang-apat, it leads to breakthroughs. Okay? Saan nagsimula yung breakthrough nila? Brinake muna ni God yung heart ni King Jehoshaphat para lumapit sa kanya.
Ibig ko sabihin, hindi galing kay God yung breakthrough, ay hindi galing kay God yung problema na yon. Tinignan niya muna si King Jehoshaphat. Ano yung gagawin ni King Jehoshaphat? Ito na yung army, ito na yung mga susugod sa kanila, ano yung gagawin niya? Ang sabi doon sa verse na yon na nauna, na binasa natin, at siya ay tumawag sa Panginoon. Okay. Kaya it leads to breakthroughs. Okay? Ilang araw sila naghakot? 3 araw. 3 araw sila naghakot ng mga gamit, damit at mahalagang bagay na halos hindi nila madala. Okay? 3 araw. At nung ika-4 na araw na, nung ginawa nila, dineclare nila na yung lugar na yun ay Valley of Blessings. Okay? Meron ka bang Valley of Blessings? Baka meron ka lang kailangang i-declare through God's Word para maranasan mo yung breakthrough. Ano ba yung breakthrough sa Tagalog? Okay? So when God's Word is declared in prayer, it leads to breakthroughs. Okay. Meron niyang mangyayari sa dulo. Meron kang mag-benefit dyan. 3 days silang naghakot. 3 days silang naghakot. Mga bagay na halos hindi na nila madala. Kaya diniklara nila yung valley na yun is the valley of blessing. Nakuha ba nila yun ng napakadali? Yes po. Kasi ang sabi doon, wala ni isang buhay. Wala ni isang buhay. No one had escaped. Lahat ng mga susugod sa kanila, lahat patay. Pinawisan sila? Hindi. Hindi sila pinawisan. Ano lang ginawa nila? Pinauna lang ni King Jehoshaphat yung mga awit. Okay? So yung mga awit, dineclare nila yung word ni God. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Okay? Sa sitwasyon ng buhay mo, kung gusto mo ng breakthrough, i-declare mo yung salita ng Diyos. Okay? Lord, sabi mo sa iyong salita, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Doon sa ilog ng problemang ito, ay lalanguyin ko lang ito, Panginoon. Kasi kasama kita. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Bakit hindi nasunog? Kasi kasama kita, kagaya na Daniel. Yung Shadrach, Meshach at Abednego. Sabi mo sa katabi mo, madali lang. So declaring God's word in prayer, yung resistance ng dyablo, ng kaaway sa buhay mo, nare-release. Lumuluwag. Okay? Hindi nagpapatuloy. So, sa isang nabasa kong article, sabi ron, nahihirapan kaming pumasok sa isang simbahan, mga Satanist po ito, nahihirapan kaming pumasok sa isang simbahan na mayroong intercession, mayroong prayer meeting. Kapag ang church ay matindi ang intercession at yung prayer meeting, hindi kami makapasok man kami, hindi kami makalabas. Lalabas kami, born again na. Kasi yung prayer at yung intercession, matindi. So, meron breakthroughs. Sabi ng mga Satanist na ito na nahihirapan sila pumasok sa mga ganong klase ng simbahan na merong prayer meeting at merong intercession. Kala nyo ganun-ganun lang ang prayer meeting? Napakalaking bagay po niya sa church. Meron ako nakausap na ilang mga pastor. Ang una kong tanong sa kanila, meron po ba kayong mga intercessor sa church? Ay, pastor, wala po eh. Daig ko kayo. Ako meron. Hindi ko sinasabi gano'n. Sinasabi ko lang maglagay po kayo ng intercession. Mga intercessor na magpipray sa inyo, sa pamilya niyo po, sa church. Ganun po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kung gusto mo ng breakthrough,
umayos ka. Okay. Umayos tayo. Ang sabi ni Bishop Jonaber kahapon, umayos ka. Kitang-kita ka ng Panginoon. Okay. So when God's word is declared in prayer, yung spiritual resistance ng diablo sa pamilya, sa buhay, sa ministry mo, sa sarili mo, bumibitaw ang diablo dyan. Okay? Pastor, hindi po hawak kamay kami. Saan ka ililid niyan? Okay? Saan ka ililid ng kahawak kamay mo na yan? Ilalayo ka lang yan sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. Ako'y nananatili. Okay? Yung mga taga-Juda, wala mo silang ginawa. Hindi sila bumunot ng sword eh. Nanguna lang ang mga praise team at sila'y nanalo ng walang kapagod-pagod. Kumakanta ka lang kanina, ikaw ay nananalo na. Diba? Kumakanta ka lang kanina, ikaw ay nagtatagumpay na. Diba? Tinataas mo lang ang kamay mo, ikaw ay nagkakaroon na ng breakthrough. Diba? Lahat ng lies ng kaaway, nasa shatter. Lahat ng stronghold ng diablo sa buhay mo, nadidissolve. Lahat ng mga napakatagal ng barrier sa iyong finances, nawawasak. Kasi nga, yung word ni God, pag na-declare mo yan in prayer, it leads to breakthrough. Okay? Yan lang. Diba? So, ang ganda po kanina nung message sa offering natin, no? Hindi tumitingin si Lord sa binibigay mo. Ang tinitingnan ng Panginoon yung pagsunod mo. Okay? Kung palagi natin gagawin na kawalan sa atin ang pagbibigay sa Panginoon, kailan ka pa magkakaroon? Baguhin natin yung mindset natin. Pastor, kasi sabi po sa ganito, gaya nabasa ko po sa Facebook. Facebook na naman. Nabasa ko po sa Facebook, hindi na kailangan mag-tights eh. Hayaan nyo na sila. Hayaan nyo na sila. Kung kaya nila mag-tights, edi huwag. Diba? Pero tayo sumusunod. Sila yun, pero ikaw hindi. Diba? So kung tayo po ay, in terms of finances, kung tayo po ay nakiklaim ng maraming bagay, pero hindi naman tayo nililid sa breakthrough, sa pagkabasag, paano tayo mabubuo at magiging maayos? Ano po? So when God's word is declared in prayer, it leads to breakthroughs. Breakthrough sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay? Lord, meron po akong sakit. Pero sinabi mo po sa iyong salita, ikaw ang aking kagalingan. Okay? Ikaw ang aking kalakasan. By your wound, by your stripes, ako po ay gumaling. Okay. So, pinalitan mo na yung prayer mo na mula doon sa prayer mo, Lord, paano ba ako gagaling? Kailangan ko ba ng mga ganito, ganyan-ganyan? Sabi sa Facebook, inamin ko daw yung dagta ng ano eh. Ang dami. Ang dami. Yung isang doktor, binabawal ang ganito. Yung isa naman doktor, pinapayagan ng ganito. Okay. Bakit ka tumatanda? Kasi hindi ka na parang tumatanda na ang balat mo, sabi ng doktor. Kasi hindi ka na kumakain ng balat ng manok. Sabi naman ng isang doktor, kapag kumain ka ng balat ng manok, ito po ay maraming chemical. Kaya huwag nyo kainin kasi sisirain ito ang inyong kalusugan. Tataas cholesterol mo, tataas ang ganito, tataas ang ganyan. Pero yung isa naman nagsasabi, pwede. Alin doon pipiliin mo? Wala. Okay. Doon tayo sa salita ng Panginoon. Di ba? So, declare mo lang yung God's word sa iyong prayer. Panglima, sa verse 30, kaya may kapayapaan ng kaharian. Marami po ito. Kaya may kapayapaan ng kaharian ni Jehoshaphat dahil binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapayapaan sa kanyang paligid. Nalaman kasi na mga malalapit na kingdom doon, yung ginawa ng Diyos sa pagliligtas na nanalo sila
Sa pamamagitan ng pag-awit. Okay? So, anong nangyari? Binigyan sila ng Panginoon ng kapayapaan sa buong paligid. Panglimang bagay po, when God's word is declared in our prayer, it enables us to the next level. Okay? It enable you sa next level. Hop! Natapos mo na yan. Dito ka naman, anak. Diba? Kaya sabi ni Paul, kalimutan nyo na yung mga turo patungkol sa milk. Dapat gumunguya ka na ng meat. Okay? So every time God's word is declared in prayer, it enables us to the next level. Ano yung next level na ito? Ito ba yung next level ng kapaguran, kahirapan, karamdaman, kasakitan, at mga stress? Hindi po. Binigyan si King Jehoshaphat ng kapayapaan sa kanyang paligid ng Panginoon. Okay? Declare mo lang yung God's word. Okay? When God's word is declared in prayer, it enables you to the next level. Okay? Next level of what? Next level of maturity. Dapat tayo nagmamature na. Sino rito mature na? Nagmamature. Spiritually. Pipicturean po kayo sa langit. 1, 2, 3, go. Okay? Dapat po tayo nagmamature na. Dapat wala nang mga sensitive sa atin. Diba? Ayokong ganyan kasi ganito, ganyan. Dapat nagmamature na tayo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi pa tayo nagmamature. Baka hindi tayo masama sa iaangat. Baka hindi tayo masama sa bilang. Baka maiwan tayo. Ay Lord, nandiyan ka na. Op, di ka kasama. Diyan ka lang. Bakit po? Diyan ka lang. Hindi ka pa mature. Puro gatas ang iniinom mo. Puro ka sentimiento, puro ka lungkot, puro ka ganito, ganyan. So when God's word is declared over your life, you enable yourself to the next level. Okay? Nagsimula yung mga taga-Juda sa takot. Kasi grabe yung kakaharapin nilang dilubyo. Ilang kingdom yung sasakop sa kanila, kasama pa mga taga-bundok ng Seir. Okay? Pero natapos yung part na yun sa abundance. Sa 3 araw na paghahakot ng blessing. Sa 3 araw na paghahakot ng mga bagay na hindi na nila madala. Balikan ko na lang yan. Yung pakukunin yung PS5, pagbalik ko na lang. Nandiyan pa naman yan. Puro PS5 kasi ang nasa paligid. Di ba? So every time you pray and declare God's word in your prayer, it enables you to next level. Dapat lume-level tayo ha. Hindi tayo level 1 lang. Ay level 1 lang ako Christian kasi attendee lang naman ako. Hindi po. Dapat tayo lume-level up. Okay? Yung pong gawain sa June 11, I pray na dumating po tayong lahat. Okay? Napakaganda ng itatopic doon. Dumating po tayong lahat. Pastor, kasi po, alas 6 pa lang, ako po'y tulog na eh. O kaya alas 12, gising ka na. Okay? Pastor, kasi ganyan-ganyan po. So, habang marami tayong dinadahilan, mananatili lang tayo sa level 1. Habang marami tayong reason, mananatili lang tayo sa level 1. Sa beginners. Okay? Dapat nandun na tayo sa expert level. Okay? Yung expert level na ito yung part na hindi ka na malililang ni Satan.
Okay? Ito yung part na hindi ka na maloloko ni Satanas. Ito yung part na ikaw yung nagpapasakop na sa Lord at hinahayaan mo si God na punuin ka at si Satan kakamot-kamot ng ulo. Hindi na ako manalo sa'yo. Kasi nga, expert level na, ay, alam ko style mo, ilalayo mo ko sa Diyos, never. Okay? Kaya nga si Jesus, ang ginawa ni Satan, lahat patungkol sa flesh. Okay? The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Gawin mo tinapay yung mga bato, paborito mo kung gusto mo gawing empanada yan, kung empanada yan, mangyayari. Di ba? Ang daming offer. Ang daming offer ang Diablo dahil ikaw ay nasa expert level na, hindi ka na ngayon maloko ni Satan. Mag-church ka, umuulan, maputik doon. And for sure, maraming malalaking palaka. At ang mga palaka doon ay gigil na gigil sa Diyos. Pag tingin mo, wo. Pero pag tingin mo, ganyan lang kali, wo. Diba? Kaya pag dumadaan ako dyan ng gamit, umuulan, talaga nagbabawas ako ng palaka eh. Sinasagas ako. Pumuputok kasi. So, akit ako kinakain ni baka. Okay. At least nakatulong tayo, di ba? So, it enables you to the next level. I pray po. Tayo pong lahat expert na. Okay. Hindi expert sa kalokohan, hindi expert sa katamaran, hindi expert sa maraming dahilan kung bakit tayo nakakadalo sa Panginoon, kundi expert tayo sa kaalaman at karunungan na hindi na ako kahit kailan maloloko ni Satan. Ibibigay mo yan. Paano kayo bukas? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, huwag kong alalahanin ng bukas dahil siya ang bahala sa bukas ko. O sige nga, kanta ka nga, may bukas pa. May bukas pa. Si Lord bahala. Di ba? Si Lord ang bahala sa akin. Si Lord ang bahala sa iyo. Habang ikaw kumakapit, nagtitiwala sa kanyang pangako, si Lord tuwa-tuwa namang i-bless ka. Di ba? Si Lord tuwa naman na pagpalain ka. So si Satan, hindi yan papayag sa iyo na maging expert. Mapunta ka sa level na expert ka na. Dadaling ka niya palagi doon sa level 1. Diyan ka lang. Beginner ka lang. Diyan ka lang. Hanggang John 3:16 ka lang. Di mo dapat malaman ang buong Bible kasi hanggang diyan ka lang. Beginner ka lang. Hindi pwede. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, doon tayo sa next level. So pagkatapos ng nangyari na yun, hindi lang sila bumalik sa normal na pamumuhay, okay? Umuwi sila ng kanilang lugar na may maraming dala. Umuwi sila ng kanilang lugar na maraming bitbit at hindi sila lugi. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lugi. Iniangat sila ng Lord sa mga level na dapat na nandun na sila. Amen? Palakpakan natin si Lord. So in conclusion po, no, when you pray, huwag mo lang i-inform kay God yung laki ng iyong problema. Okay. Lord, upo ka muna, marami akong sasabihin. Lord, parinig ka muna sa tabi ko at marami akong, huwag mo na intindihin yung mga kasamahan ko. Ako muna, intindihin mo kasi ako yung nauna. Hindi pwedeng ganun. Deklara mo yung word ni God doon sa problema na yan. Lord, sabi mo sa iyong salita, walang bundok na mananatili nakatayo. Pag ikaw dumating, dahil ikaw ay nasa akin na, dinideklara ko sa bundok ng problemang ito, madurog ka sa pangalan ni Jesus. Ano sasabihin sa'yo ng bundok? Di turugin mo ulit. Si Satan po, hindi po yan makukuha sa unang bigay. Bugbugin mo yan palagi, bugbugin mo yan araw-araw ng prayer mo through God's Word. At mag-stand ka sa covenant mo kay God, ay si Lord, hindi ka iiwan yan, hindi ka pababayaan yan. Diba?
Sinabi mo eh. Sinabi mo. Sinabi ng Diyos. Sinabi ng Panginoon. So, kailangan mo mag, magbasa ng salita ng Panginoon dahil marami siyang pangako dyan na pwede mong i-claim, na pwede mong ipamuhay, pwede mong maranasan bago ka pa dumating sa langit. Okay? Marami. Sabi mo sa katabi mo, marami. So kung salita po ng Panginoon, kailangan natin palaging dinideklara. Hindi lang yan basta nasulat, hindi lang yan basta na-print, yan po ay may kapangyarihan. Okay? Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Yan po ang sabi sa mga sulat ni Pablo. Na magagamit para sa. Okay? Palakpakan po natin si Lord. So number 1, no? When God's word is declared in prayer, basahin po natin number 1. It releases its hallelujah. Pangalawa. Pangatlo. At pang-apat. At panghuli. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. And have a partner. Okay? Yung hindi mo naman nakaka-partner, hanap ka ng ibang ka-partner naman for this moment. Ito yung pag-usapan nyo. Ano yung specific na promise or scripture or word ni God na kailangan mong simulang ideklara sa iyong buhay para ma-move ka na from place of fear to a place of breakthrough. Okay? Mahialis ka na sa lahat ng stress mo, sa lahat ng pangamba mo. Ano yung salita ng Diyos na kailangan mong i-declare para at peace ka sa Panginoon and for your next breakthrough. Tanungin mo siya, ano po yung word ni God na pinangahawakan nyo? Tapos yun ang pag-usapan nyo. Ano po yung word ni God na pinangahawakan mo sa buhay? Then you go pray dun sa word of God na sinabi niya. Yun ay pagpipray mo sa Kanya. Amen. Hallelujah. Let's all stand. Thank you, Lord. Sino po rito na pagpala ng salita ng Panginoon? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo na bless ako? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. So sa pagkakataon pong ito, no, ikaw naman na magpipray. Ikaw naman na magpipray using the specific word dun sa screen po na ipapost po ng ating media sa Isaiah 41 verse 10 hanggang 14. Basahin mo po tapos i-declare mo in prayer sa iyo. Okay? Sabi diyan, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo.
Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita ng aking kanang kamay na nagtatagumpay. Verse 11. Sabi po sa verse 11, ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak. Kahit hanapin mo pa ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila makikita. Silang mga lumalaban sa iyo, silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos, ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matakot dahil tutulungan kita. Verse 14, kahit na maliit ka at mahina, huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. So gamitin mo yan, verse na yan, yung word na yan, through prayer. Okay? Gamitin mo yan through prayer. So you can pray now using that word. Pakipost na lang po. Okay? Lord, sabi mo sa iyong salita, hindi ako mangangamba. Dahil ikaw ang aking Diyos. Hindi ko kailangan matakot dahil ikaw ang aking Diyos. Ako'y palalakasin mo, tutulungan mo ako. Alalayan mo ako ng iyong kanang kamay na nagtatagumpay sa lahat ng bagay. Okay, just open your mouth and declare it with your lips. Kung gusto mong maklaim yung promise na yan, sa word na yan, just open your mouth, open your lips, speak up. The Lord will aid you, will help you for a breakthrough para doon sa promises na yan. Sige lang po. Just declare it with your lips. It releases its promises. It brings heaven to earth. Accomplishes its purpose. It leads to your breakthroughs and enables you, takes you to the next level. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, hindi namin kailangang mangamba dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming kalakasan, the ever-present help in times of needs. Lord, salamat Panginoon dahil nililito mo ang aking mga kaaway at nilalagay mo sa kahihiyan at hinahayaan mo silang mapahamak. And Lord, salamat kahit hanapin ko ang aking mga kaaway sa aking puso, sa aking buhay, hindi ko na sila makita dahil ikaw ang nagpalakas, nagpagaling, nagligtas at nagtanggol sa akin. Sapagkat ikaw ang aking Panginoon na aking Diyos. Ikaw ang nagpapalakas sa akin at nagsasabing huwag akong matakot dahil tutulungan mo ako. At kahit maliit ako, kahit mahina ako, hindi ko kailangan matakot dahil ikaw mismo ang tumutulong sa akin. Ikaw ang aking Panginoon. Palagi nagsasabi na ikaw ang aking tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Hallelujah. Aming Diyos, maraming salamat po. Totoo po na ikaw, Panginoon, ay hindi kahit kailan makukulang sa amin. Sinasabi mo sa iyong salita, Panginoon, na palaging bago ang pag-ibig mo sa amin araw-araw. At gusto mo, Panginoon, na kami po na iyong mga anak ay managana sa maraming bagay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita na sa tuwing idideklara namin ito, Panginoon, Lord, kami mismo mag-benefit doon sa pangako ng word, ng salita mo na dinideclare namin sa aming sitwasyon, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa bansang ito, sa simbahang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. Lord, salamat sa pamagitan po ng mga dinideklarang salita mo, sa pamagitan po ng aming mga labi. Lord, nararanasan po namin ang langit dito sa lupa. Dahil sinabi mo po sa iyong salita, abot kamay, nasa aming mga kamay, napakalapit sa aming mga labi, at nasa aming mga puso ang iyong salita. Kailangan lang namin i-declare, ipahayag
marinig ng aming sitwasyon, marinig ng aming mga buhay, na meron kami pinangahawakang pangako at itong aming maging katagumpayan dahil ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Lord, it accomplishes its purpose. It leads to breakthrough and take us to next level, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong salita. Hindi kami mga beginners na Christian. Wala kami sa Christianity 101. Nandun kami sa expert level, Panginoon, na hindi kami malilinlang ng dyablo dahil meron kaming salitang iniingatan sa aming mga puso na iyong mga salita at pangako, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatiling gising, hindi na nanatiling tulog kagaya ng iyong mga disipulo na sinabihang manalangin pero natulog, Panginoon. Tulungan mo kami na manatiling gising ang aming spirito, na sa pangailangan ng aming mga buhay, manatili kami nagbabantay. At hayaan namin makita, Panginoon, dahil Lord, sabi mo sa iyong salita, believe and you will see. Makikita namin, Lord God, sa panahon ng aming kalakasan, sa panahon ng aming mga buhay, Panginoon, gagawin niyo po ang mga pangakong ito. Lord, sabi mo sa iyong salita, na naisulat ni David, mula sa aking pagkabata hanggang sa ako'y matanda na wala pa ako ni isang nakitang lingkod ng Diyos na namalimos. Lord, kiniklaim ko yung pangako na ito. Lord, kiniklaim ko yung salita na ito, Panginoon Lord God, na sinasabi mo sa iyong salita, hindi na mangyayari na ako na lang palagi yung tail na sunod lang ng sunod sa head, na sunod lang ng sunod sa sitwasyon ng buhay. Lord, hindi na mangyayari, Panginoon, na palagi nila ako nasa dulo at nagmumukmuk at naaawa, Panginoon, sa aking sarili. Kundi, Lord, sinabi mo sa iyong salita, ako na yung magiging head ng sitwasyon na ito. Hindi ako papayag na ganito lamang, kundi Lord God, i-level up ko ang aking faith. Yung faith ko na sinasabi mo sa iyong salita that moves mountain, Panginoon. At itataas ko ito sa iyong pangalan dahil sinabi mo sa iyong pangalan, Panginoon, hingin ko ang aking maibigan. Pero Lord, sinasabi mo sa iyong salita, unahin kita. Unahin ko ang iyong kaharian. Unahin ko ang iyong katuwiran. At ang lahat na aking ninanais, iyon ang ipagkakaloob mo. Lord, tulungan mo ako na unahin kita, hanapin kita, Panginoon. Lord, sabi mo sa iyong salita, na habang malakas pa, habang ako'y nasa kalakasan pa, hanapin kita, Panginoon. Dahil Lord, darating ang time, Panginoon, na darating kami sa punto ng kahinaan na wala na kami masambit ni isang salita, pero ang aming puso sisigaw sa mga pangako na ikiklaim namin para sa aming buhay, para sa aming pamilya, para sa aming simbahan, para sa aming bansa. Lord, salamat sa iyong salita. Hindi ka nalinlang ng dyablo doon sa wilderness. Hindi ka nalinlang ni Satan doon sa wilderness. Lord, kami din po, hindi kami malinlang ng dyablo sa mga wilderness ng aming buhay. Na every time may pinipresent si Satan na mukhang blessing na galing sa iyo, Lord, matuto kami mag-discern. Dahil sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, test every spirit. Huwag kaming kabig ng kabig. Huwag kaming kuha ng kuha. Tingin namin sa blessing na ito ay galing sa iyo. Pero pag tingin namin sa dulo, papalayo pala ako sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Maging matalas ang aking discernment, Panginoon. Dahil sinasabi mo sa iyong salita, manatili ako sa iyo. At ang iyong salita ay mananatili sa akin. At hingin ko ang aking maibigan, at ikaw mismo magkakaloob, hindi ang aking profesyon, hindi aking pangarap, kundi ikaw mismo, O Diyos, ang magkakaloob dahil ang iyong salita ay nanatili sa amin at nanatili kami sa iyo. At sinasabi po sa Exodus, Panginoon, na pag ikaw ay itinaas namin sa aming buhay, darating ka, bababa ka, at pagpapalain mo ako, pagpapalain mo kami. At sinabi po, whenever we cause your name to be honored, you will come and bless us, Lord. We honor you in our hearts. We honor you in our place, in this place, Panginoon. And you will come and bless each one of us, Panginoon. Lord, help us. Ano ba yung blessing? Lord, help us. Ano ba yung characteristic ng blessing? Lord, sabi mo sa iyong salita, i-focus namin ang aming paningin sa iyo. Dahil nasa iyong lahat ng pagpapala at biyaya, Panginoon. Dahil Lord, habang nakafocus ang aming paningin sa iyo, ang aming puso na nanatiling payapa, ang aming mga puso na nanatili sa pagpapasakop, ang aming mga puso ay napupuno ng pananalig na ang lahat ng pangako mo
dadalhin kami sa next level of faith. At salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita ay buhay, matalas, makapangyarihan, at hindi ito basta na isulat lamang, Panginoon. Lord, kiniklaim ko po ang mga pangako na ito para sa aming lahat. Kapatid, ano man yung verse na pinangahawakan mo sa buhay, claim the promise doon sa verse na yan. And you will see heaven on earth sa buhay mo. I-accomplish yan yung purpose ng word na yan. I-lead ka sa breakthrough at sa next level of faith para sa kapurihan ng Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang kami pansamantala, panandalian, o may oras lamang ang aming pagiging Kristiyano. Kundi, Lord God, tulungan niyo po kami na ang iyong salita ay maging buhay namin, Panginoon. Lord, parang maging hangin yung salita mo, Panginoon, na kung mawawala ito, wala po mangyayari sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang kapangyarihan ng iyong banal na salita ay managana po sa aking mga kapatid sa maraming aspeto ng kanilang pamumuhay at buhay. Spiritual na pamumuhay, Panginoon, lalo na po ay lumalim, lumawak, lumago. Mamunga, Panginoon, ang mga salitang ito sa aming buhay. At kami mismo ang una magsabi, napakabuti mo. Dahil sinasabi mo sa iyong salita, taste and see that the Lord is good. You are good, Lord. You are good, Lord God. Sa anumang sitwasyon ng aming buhay, you are good. Sa anumang sitwasyon ng aming puso, you are good. Sa anumang sitwasyon ng paligid namin, you are good. At sinasabi namin sa aming mga sarili, bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits. Bless His holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Remind us, Holy Spirit, of all things. Dahil sinabi mo sa iyong salita, sinabi ng aming Panginoong Yesus, pag dumating ang banal na Espiritu, ipapaalala niyo sa amin ng maraming bagay para kami ay magtagumpay, Panginoon. Thank you, Jesus. We claim, we hold in faith, lahat ng mga pangako mo, Panginoon. Lord, sa bagong linggo ng buwan na ito, Panginoon, ingatan mo kami dahil sinasabi mo sa iyong salita, kami ay nasa iyong mga kamay. Di kami kahit kailangan na hablutin ng dyablo sa iyong mga kamay. Kailangan ka mo nang i-overcome ng dyablo para makuha kami sa iyong mga kamay. At hindi po yun mangyayari dahil ikaw at ang iyong Ama, ang aming Diyos, ay magkadaupang palad, Panginoon, na nag-iingat sa amin at mag-iingat sa amin sa buong buwan na ito, Panginoon. Manatili kaming malakas, manatili kaming masigla, manatili kami, Lord God, na nagpapatuloy, manatili kami nag-aapoy, lalo't higit na manatili kami nagmamahal at tapat na nagtitiwala at sumusunod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Napakabuti mo sa aming buhay. Kahit kailan, hindi ka nagkulang, Panginoon. The moment we sleep, the moment we rise, you're still God. And we're still your sons and daughters, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri. Come on, guys, praise the Lord. Sa iyo ang pinakamataas sa pagsamba. Pasalamatan mo, Panginoon, sa kabutihan niya sa iyong buhay. Great is thy faithfulness. Napakabuti ng Diyos. Come on, just praise the Lord. Pasalamatan mo si God. Sambitin ang iyong mga labi, yung pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Lord, salamat sa blessings. Salamat, Lord God, sa healing. Salamat sa breakthroughs. Salamat, Lord God, sa paparating na umaapaw na pagpapala galing sa iyo. Ngayon pa lang po, Lord God, na-excite na kami. Ngayon pa lang, Panginoon, excited na kami. Sa mga susunod na linggo, araw ng buwan na ito, we will all be called blessed dahil yun ang sinasabi ng salita, Panginoon. Salamat po sa iyo po papuring sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, madali lang. Kaya-kaya mong gawin. God bless everyone.